Hello mga mahal kong viewers, mga katililing, saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Let's start! Okay, our first card, Seven of Cups, the World, Justice, the Tower, Two of Wands, the Hierophant, Five of Pentacles. We have Four of Wands and the High Priestess. Naku, dalawa ha. Meron na ngang Hierophant, meron pang High Priestess. Gaganda ng cards mo. Meron ding negative, of course. Hindi lahat positive. Okay, let's try to read the cards. Okay? Our first card, the heart of the matter is the Seven of Cups. Naku, yung kasalukuyan mo dito, you have a lot of things in your mind. Nag-o-overthink ka. Tingnan mo, ang dami ng iniisip mo dyan. Bakit? Ano ba yung nangyayari sa ngayon? Okay, so tingnan natin. Kasi pag Seven of Cups, ibig sabihin na niyan, marami kang mga choices. Naku-confuse ka kung ano yung pipiliin mo. Meron kong confusion. Nahirapan kang pumili. Kasi maraming naka-offer sa'yo, pero nahirapan kang pumili kung ano ito. Or siguro marami kang planong gawin. Tapos hindi mo alam kung ano yung una mong gagawin. Ano yung pipiliin mo. O let's say, gusto mong mag-aral din. Hindi mo alam kung anong course yung kukuhanin mo, anong kurso. Siguro ganun. Ano, magti-teacher ka ba? Magi-engineer ka? Or magiging ano ka? Ano na lang siguro, business management ang kukunin mo? Hindi mo alam. So, nahirapan ka. Yan yung kasalukuyan na nakikita ko. Yan yung energy mo sa kasalukuyan. You have Seven of Cups, meron kang confusion. Or pwede rin, hinahanap mo ang purpose mo. Nagso-soul searching ka. Tinatanong mo sarili mo, ano ba yung purpose ko dito sa earth? Bakit ako ipinanganak? Bakit nandito ako? Ano ba yung mission ko? Siguro ganon. Ganon din. Nagmumuni-muni ka sa sarili mo. Hindi mo alam. Or nagde-daydreaming ka din. Maaari. Marami kang iniisip. Mga panaginip or mga, siguro yung mga marami kang dreams na gusto mong matupad. Hindi mo alam paano gawin. So, kaya nagde-daydream ka na lang. So, basta yun, ha? Nag-overthink ka, marami yung bagay na nasa isip mo sa kasalukuyan. Yan yung energy na nakalagay dito. So, yun. Then, the past. We have here, the world. Okay. Yung world kasi, ano to parang karma ito or completion. Naganap na ito. Kasi nandito to sa past. Tingnan natin. Siguro meron ka ng nagawa or na-fulfill. Pero sa kasalukuyan, parang it's not enough for you. Hindi pa siya enough. Marami ka pang gustong makamit. Kasi ito, nakamit mo na to na-fulfill mo na to Fulfillment kasi dito the world. Maaring nakapagtapos ka na sa pag-aaral, pero parang hindi ka pa, you are not satisfied. Kaya dito, marami ka pang iniisip, nag-i-illusion ka pa ng mga bagay-bagay. Maaring, siguro, for example, dito nag-aral ka para maging teacher. Ngayon, teacher ka na,
Katapos ngayon, parang hindi ka masaya. Parang naisip mo, "Naku, parang hindi ko gusto ang kursong ito. Parang ayokong mag-teacher na, napagod ako. Parang ayoko nang magturo. Dapat nag-engineer na lang ako." Parang ganun. Siguro parang ganun. Example lang ha. Basta parang may na-fulfill ka na isang bagay. May nangyari na dito eh. O yan o, completion na to eh. Naganap na to, nangyari na. Yun nga lang dito, yun nga, marami kang ditong choices na iniisip. Ewan ko. Basta ikaw ang makakasagot nito. Basta yung nakikita ko lang yung energy, yan. Basta connected yan dito. So parang hindi ka satisfied sa nakamit mo or sa na-fulfill mo. Yun. Hindi ka pa satisfied. You want more. Yun yung ibig sabihin. Gusto mo pa ng more. Yan. Kaya marami ka ditong mga plano, marami kang iniisip. So, yun. And in the future, tingnan natin. Nako, we have here justice card. Justice card, ibig sabihin kasi ng justice, makikita mo dito yung truth na nakatago. Hindi ko alam kung ano to. Siguro sa mga paniniwala mo. So, dito ma-open na yung mind mo. Makikita mo na yung clarity. Kasi dito, ano pa dito eh? Hindi pa siya clear dito. So, sa future, magiging clear na ang mind mo kung ano yung gusto mo. Yun. Justice card. Okay? May clarity ka na. Ayan. Basta, depende yan sa karma mo. Yun kasi may parang related to sa karma din. So, kung ano yung gagawin mo. Kung meron yung mga consequences. So, kung maganda ang gagawin mo dito. So, yung consequence niya is maganda din. Yung babalik sa'yo is maganda. Pero kung hindi maganda yung ginawa mo, ang babalik sa'yo ay hindi maganda ka. Kasi parang cause and effect kasi siya eh. Dito, whatever situation you are in now, ha? Nakadepende ang future mo sa kasalukuyan. So, make sure na ang gagawin mo sa kasalukuyan ay tama para ang magiging effect ay tama. Okay? So, yun. Justice card. Basta sa justice card, meron siyang clarity. Okay? Yan. Magiging more clearer na sa'yo. Kung ano talaga ang gusto mo. Siguro kung yun ang iniisip mo. So, yun. Now, let's proceed to your strength card. Your strength is the Tower. Okay, the Tower. Yung Tower kasi is negative card. But since nakalagay siya sa strength area mo, magiging positive siya. Okay? Yung Tower. Kasi ibig sabihin ng Tower, there's a disaster. Tingnan mo, ayan nasira ang Tower, may pagkawasak. Na hindi mo ito makukontrol. Magaganap ito, guys. Magaganap talaga siya. But since nandito siya sa strength card mo, sa strength area mo, yung Tower card, ibig sabihin nito, meron ngang sudden na pagbabago or sudden change. Okay? Pero, makakaya mo siya. Makakaya mo ito. Whatever it is. Ha? Whatever challenge, whatever disaster na darating sa buhay mo, makakaya mo siya. Okay? Kasi nasa strength mo siya. Kaya mo. Okay? Laban ka lang. Laban. So, yan yung ibig sabihin ng Tower. Okay? So, yun, ha? Never surrender din, ha? Dito, wag kang mag-surrender. Okay? So, yun. Yun. Or pwede rin to awakenings. Connected dito sa future mo, meron kang clarity. Magiging clear na sa'yo. Whatever it is. Kung ano yung parang hindi mo nakikita sa kasalukuyan. Na hindi siya clear. Malabo. Pero after ng pagkawasak, makikita mo na kung ano yun. May kakaroon ka ng clarity. So, yun. Yun nga, sudden change. May pagbabago na magaganap. Okay, guys? So, yun. Maaari to, sabihin natin sa friendship. Masisira ang friendship mo sa isang tao. Pero, magaganap nga siya kasi hindi mo makokontrol yan. Pero, after na masira ang pagkakaibigan ninyo, makikita mo na yung clarity na ang tao pa lang ito ay hindi maganda sa'yo. Bad influence pala ang taong ito.
So yun nga, si universe na ang gagawa ng paraan para malayo ka sa taong ito. Kung tao ito, ha? Itong tower na to. Or kung ano man ito, maaring sa karir ito. Let's say na natanggal ka sa trabaho, yun pala kasi may mas magandang darating na trabaho para sa'yo. Yun, parang ganon guys ha. Pero hindi ko alam kung ano to sa'yo. Depende kung anong sitwasyon mo sa ngayon. Maaring sa friendship ito, maaring sa trabaho mo ito, maaring sa relasyon mo, sa pamilya mo, hindi ko alam. Ikaw lang ang makakasagot. Basta yun yung nakikita ko na energy. Okay? So, basta kaya mo. Okay? Yun yung maganda. At dito naman, ang weakness mo dito. Nandito ang weakness mo sa baba. Ayan, yung nandito is 2 of Wands. Yun nga, kasi dito ano din to parang related sa kasalukuyan. Nahirapan kang magdesisyon. Kasi ibig sabihin dito, 2 of Wands, you are making a decision. But then, since nandito to sa weakness mo, nahihirapan kang magdesisyon nga. Kasi marami kang choices. Yun. Ewan ko kung ano to na pinagdidesisyonan mo. Maaring sa relasyon ito, sa karir ito, sa edukasyon mo. Hindi ko alam guys. Basta connected siya sa kasalukuyan mo. Connected talaga siya lahat dito. Ikaw lang makakasagot nito, ha? Kasi ito nasa weakness mo ito ngayon. Nahirapan kang magdesisyon. Yun nga, kasi ito parang planning ito making decisions. Choices. Or you need to, let's say, gusto mo magtrabaho abroad. So, kailangan mong iwanan ang pamilya mo sa Pilipinas. So, nahirapan ka. Gusto mo maging successful. Gusto mong matulungan, may taguyod ang pamilya mo, matulungan mo mga magulang mo. So, ang only way mo na makatulong ka, siguro mag-abroad ka. Pero nahirapan kang gawin ang choice na to kasi nga, mahirap mabuhay sa abroad din, mahirap magtrabaho sa abroad, mag-isa ka lang. Basta marami din yung mga negative, may maraming positive, maraming negative. So, yun nga, maaring sa trabaho ito. Hindi ko alam. Basta kayo lang makakasagot niyan. Basta yan yung nakikita ko sa card. Okay? Yun yung nakikita ko na energy sa ngayon. Okay. So, next, let's proceed to the Hierophant. Ayan. Ito dito yung ano mo dito. Okay. Yung nandito kasi, guys, Hierophant. Pag Hierophant, ibig sabihin nito is parang parang guide mo ito na Hierophant. Siya yung tumutulong sa'yo na gawin ang tamang desisyon. So, kailangan makinig ka kung sino man ang taong ito. Kung tao ito na magbibigay sa iyo ng advice or ikaw, yung konsensya mo ito na parang naririnig mo sa isip mo, pakinggan mo. Maring intuition mo din ito. Kung ano ang tamang gawin, kung ano ang tamang desisyon na pipiliin mo. Yun. Basta may kinalaman kasi ito sa tradition, maaring sa religion mo, or mga belief mo, yung mga paniniwala mo, connected yan. Pwede rin parang teacher, parang guro na tinuturuan ka, ginaguide ka. Yun. Basta something sa education. Basta yun nakikita ko dito. So, maaaring tao ito na magbibigay sa iyo ng advice. Yun. Sa in relation to wealth or health, na magbibigay siya ng advice sa iyo. Yan, ha? Kasi nandito to sa earth area. Pag earth kasi, wealth or health. Ha? Let's go to the next. Dito tayo sa air. Sa airs area, ito naman yung mo to, sa isip mo. So, mga iniisip mo, mindset mo. Nakalagay dito is 5 of Pentacles. 5 of Pentacles, meaning dito may paghihirap, may poverty dito. This is a negative card. May hardship. Meron kang insecurity. May mga worries, may difficulties. But then, lang siya, sa isip mo siya. Ha? Iniisip mo na ganun. Pero sa isip lang siya, ha?
It's not physical. Kasi yung physical ito. Ito yung physical. Ito, sa mindset mo. So, parang negatibo ang isip mo. Kaya magulo yung isip mo sa ngayon kasi negatibo ka eh. Yun. Lahat dito negatibo. Parang basta anything na negative. Kaya hindi ka makapag-desisyon kasi negative. So, ang advice ni universe, think positive. Just think positive. Para maging clear ang thoughts mo. Maging clear. Magkaroon ka ng clarity. Okay, buksan mo yung mga mata mo. Okay, and ask for advice kung nahirapan ka. Makinig ka sa mga nag-a-advise sa'yo. Lalo na ang Hierophant, ang taong ito na may sapat na kaalaman. Maaring father figure siya, basta lalaki, kasi Hierophant, lalaki yan eh. Maring lalaki, maring father mo to, lolo mo, or boss mo na lalaki, basta lalaki. Pakinggan mo ang advice nila, okay? So, huwag mong isipin na negative lahat, ha? No, this is really negative dito, guys. Naku, iwas ka dyan, ha? So, yun, pinapakita ni universe kung anong dapat mong gawin. Huwag kang maging negatibo, yun lang. Okay, let's proceed to the next. Here, dito naman sa action mo sa fire area ito. Ayan, nakalagay dito 4 of Wands. Dito may celebration. See, may success, may celebration na magaganap. Dito may mga kasiyahan na magaganap dito, guys. Ang ganda ng card kasi merong stability. Ano to eh, parang home. May harmony sa home. Maaring marriage ito or family, may family gathering, may joy. Pagiging positive. See, ito yung opposite dito sa negative mo. So, dito included ang family mo. Hindi ka lang dito nag-iisa. Dito ikaw, mag-isa ka lang yan dyan. Yan iniisip mo negatibo. Dito, surrounded ka sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo. Na masaya sila para sa'yo. See? Ito yung i-focus mo. 4 of Wands, not the 5 of Pentacles. Okay? So, this is a very positive card. Really nice. And the last card, we have here the High Priestess. So, ayan, opposite to the Hierophant is High Priestess. Kung ito lalaki, ito babae. So, maaring parents mo ito. Father figure mo, mother figure. Maaring father mo, mother mo, or lolo or lola. See, High Priestess, same. Siguro ang taong ito ay magbibigay sa iyo ng advice din. But since nandito siya sa relationship dito, sa feelings, more on focus ang taong ito sa feelings mo. Yung pag-assist sa iyo, yung pagtulong sa iyo is through emotion. Siguro emotional help kumbaga. Dito. Ito physical help. Ito emotional na help. Pero both tutulong sa iyo. So, hanapin mo kung sino ang mga taong ito. Kailangan mo sila para magkaroon ka ng clarity. Ang taong ito, dalawang tao na ito. You need these people para magkaroon ka dito ng clarity. Okay? So, yun guys, isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Or, pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. And for our additional message from the universe, okay, tingnan natin. We have here, ayan, fire sign. We have Aries, Leo, Sagittarius. So, yan yung mga tao na maaaring makatulong sa'yo. Nasa fire sign sila. Aries, Leo, Sagittarius. So, alamin mo kung sino ang mga taong ito. Sila yung makakatulong sa'yo sa kasalukuyan. Maaring sila yung nandito na tinutukoy na Hierophant or the High Priestess. So, yan. And then, the last one, we have, nandito na naman. Shark, swim away from this situation. So, kung nasa hindi magandang sitwasyon ka, layuan mo yan. Maaring dito yan sa mga iniisip mo. Yun nga, ito rin, na, sa mindset mo.
layuan mo ito. Okay? You swim away from this situation na nag-overthink ka, you're so negative. You try to, ibahin mo yung isip mo, ha? I-divert mo ang isip mo sa ibang bagay. Maghanap ka ng hobby siguro. Kasi this one, pag too much na overthinking, it leads to depression o affected ang mental health mo dito. So the more na magulo ang isip mo, hindi ka na makakakita kung hindi ka magkakaroon ng clarity. Ha? So yan yung advice ni universe, ha? Parang shark nga yan eh. You swim away from this situation. Okay? Kasi kakainin ka nito eh. Yung pagiging negatibo, after a while, mauubos ka. Mauubos ka dyan. Diba? So, magiging dark lahat. So, please ha, iwasan talaga ito. Ito yung tinutukoy dito ni universe na shark. So, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.